Alright, day 9. Today is Tuesday. Rest day tayo. Magre-rest lang totally kasi 4 subjects ako today. Bukas is chess day, my favorite. And yeah, today is school vlog. So ikilian ko lang tong car ride natin. Let's say 3 minutes lang kasi lagi na lang mahaba tong car vlog natin. It's 9:33 September 26. Wala pa rin internet sa bahay. Kahapon pag uwi ko, mag-upload na ako ng video ko, bigla wala internet. So wala, delay na ako ng 2 days I think. So sana magkaroon na ulit. I don't know when, pero again, it's beyond my control. Ang aga ko tuloy natulog. As you can see sa last video ko, kung na mapapanood nyo, pinag-usapan natin about sleep, na kaya tayo hirap makatulog kasi meron pa tayong purpose. Mag-scroll pa tayo, TikTok pa tayo. Kagabi wala na akong purpose, wala internet. Anong gagawin ko? Totoo nga, wala naman akong downloaded na movies. So ang aga ko nakatulog, 10 o'clock pa lang tulog na ako. Easy as that, diba? It's all about distractions lang rin naman eh. So ang kalaban niya ng modernity is sleep. Kasi the less sleep we have, the more consume we produce, or the more we consume. So the more na puyat yung mga tao, the more na nagko-consume lang sila ng everything, ng media, ng food, ng lahat. So if ikaw yung Netflix ka, syempre gusto mo mapuyat rin yung kalaban mo o yung mga tao. If gusto mo TikTok ka, gusto mo mapapuyat sa'yo or ma-engage sa'yo yung mga viewers mo. So, and later, interview tayo ng mga classmates natin. I don't know kung ano itatanong sa kanila. Most of my classmates kasi is dropouts and transferee from other school and majors. So pag-usapan natin ba't sila nag-transfer and anong tingin nilang goals nila or plans nila after nila graduate. Kasi I think most of the students or college people, even me, before, hindi ko alam kung anong gagawin ko next. Mag-work, mag-board exam, maggaganto. Unlike ngayon, I know I have a path. Kung anong gagawin ko, I'll still continue content creation. I'll grow my marketing network. I'll try freelancing after. I'll try creating a business plan or a business. And ang advice sa akin ng mentor ko, si Zach Briones, is to create a business for 2 years, then tsaka ko siya ibenta. Guess nyo, ang dami ko ng nakalatag na career plans and mga plans. If ever mag-fail yung isa, meron akong babalikan. Meron akong trading, meron akong VA, meron akong freelance, meron akong content creation. Ang dami. So titignan natin yung sa mga classmates natin if anong plans nila. Since sabi nga sa Think and Grow Rich, if you're sailing for a boat or a trip, then wala kang plan, wala kang map, 100% magfi-fail ka. 100. Kasi hindi mo alam saan pupunta eh. Yes mo, it's like you're sailing. Lucky shot lang kung makapunta ka talaga doon. Pero 100% lulubog yung barko mo. Unlike pag meron kang plan, ano siya, 999 times makakapunta siya sa pupuntahan niya. Kasi meron siyang plano, alam niya kung saan siya pupunta. Nagets nyo? And in your life, you are the captain, you're the sailor, you're the controller. So if hindi mo alam kung saan ka pupunta, hindi mo talaga alam kung saan ka pupunta. Kaya meron tayong mga 20s, 30s na lost sila sa life kasi hindi nila alam kung anong ginagawa nila. Years went by, tapos gigising na lang sila, magiging self-aware sila. Uy, ano tong ginagawa ko? Bakit ako nandito? Bakit ano nangyari? Asan na yung gusto kong gawin? Or after nila college, hindi nila alam ang next step kasi college pa lang sila. Hindi na nila alam kung ba't sila nandun sa course na yun. Sinabi ng parents, nakita nila sa ganito, pero iba talaga yung gusto nila. Again, there's difference between passion and purpose. Pero either way, pwede mo naman pagsabayin yun habang ginagawa mo yung purpose mo o yung kailangan mong gawin. Pwede mag-side hustle ka sa passion mo. Just don't forget who you are, since it will be a frustration pagtanda mo na ikaw yung magiging Karen, ikaw yung magiging grumpy old grandma or grandpa kasi hindi mo ginawa yung dapat mong gawin or yung gusto mong gawin, na naging frustration mo na. That's why yung anger issue mo is nadi-displace sa ibang tao or nalalabas mo sa mga anak mo or sa apo mo. So yeah, don't be that kind of person. And yeah, alam niyo kung anong gusto nyo, anong career path, anong passion, anong purpose, and always know your privilege. Kasi if privilege enough kayo gawin yung passion mo, then go for it, man. So, anong sinasayang mong oras? If hindi ka naman privilege, wala kayong pera, then do what you need to do.
go for your purpose kasi kailangan mo siyang gawin eh. If hindi kaya ng pera, ba't may pipilit, di ba? Unlike na lang if kunwari na lang green mo talaga, wala nang mali doon. Walang mali doon. Gawin niyo yung gusto yung gawin. Again, success is the constant realization of a worthy ideal, sabi ni Earl Nightingale. So ayun yung mga tatanong natin mamaya, anong success for them, anong plano nila after ng college, and bakit sila nagkunuha yung course na yon or major na yon. And if I'm gonna answer that, marketing. Kasi before, nursing yung gusto ko. Nag-nursing ako kasi bala ko mag-pre-med for doctor. Pati kaya ako nag-nursing kasi yung best friend ko nandun. Dapat mag-medtech ako. Sabi ko, ay, mag-nursing ka rin. Kasi nursing na rin ako, magdo-doctor naman ako eh. Not thinking na sobrang commitment pa lang kailangan doon. And also nag-online class. So, guess nyo, hindi ko na siya natripan kasi online class. Plus, na-open ako sa mga iba't ibang opportunities sa internet. Crypto, TikTok, yung mga network na nakausap ko, mga tao. Gets nyo, nag-open sila sa akin para mag-try ng mga iba't ibang bagay. And nagustuhan ko na yung pagmamarket, pagbebenta, paggagawa ng contents, pag-strategize kung paano mag-grow yung isang TikTok, Discord, community, etc. That's basically marketing. Paano mo i-market yung sarili mo sa lahat. So, even itong video na to, this is kind of marketing, of branding na ramen. Lahat, that's marketing. Sabi nga nila, marketing is everything. And also, my friend, yung auntie niya, she's a big name sa ang sinabi niya sa akin, go for marketing. Kasi sa marketing, napakalaki ng career paths na pwede mong pasukin, and if gusto mo talaga, mag-i-exceed ka talaga doon. So she's earning 7 digits monthly by just consulting or nag-check lang siya ng mga companies. So yeah, I think that's it. Anong success for me? Success is the worthy ideal of constant realization of a worthy ideal. Pero yeah, for me success is subjective. For me success is being able to be present and to live at the moment, and without fear and without sadness or anxiety sa future. That's success for me. Success is living. Success is providing value sa mga tao for free, and kahit paid, I don't care. Success is being grateful. That's it. That's success for me. Some people, success is money. Some people, success is maraming bahay, maraming real estate. Again, iba-iba tayo. Success is subjective. Always remember that. So, see you sa school. Let's see if may ma-interview tayo. Sana hindi sila mahiya. And sana meron tayong time mag-interview kasi ang oonti ng limit or time natin. Anyway, bye! Alright. Okay, Wayne, bakit ka nag-marketing and anong plans mo after na marketing mo? Actually, yung marketing ko, paano lang siya pantapos na ng degree ko. Hey. Wala na akong pakialam sa course ko, basta makatapos lang ako. Tapos, Yun lang talaga goals ko. ba't ka nag-marketing ay accounting ka before? Noong una, ang goal ko lang talaga, yung title niya, CPA, di ba? Maganda pakinggan. Yep. Eh, syempre, bahala ko mag-law. Kaso, hindi na siya align sa goals ko ngayon. Nagbago siya. Tapos, naranasan ko yung hirap sa Maynila. Hindi naman sa mahirap na alagaan sarili ko, pero dahil mahirap pabalik-balik, mahirap yung travel, tapos struggle sa time management. Ito, any tips sa mga aspiring accountant na course? Siguraduhin yung gusto nyo muna yan bago nyo i-take. Kasi mamaya, baka hindi mo talaga gusto, tapos madili ka lang sa college life mo. Tulad ko ngayon, na-realize ko na di ko pala talaga gusto, tapos ginawa ko lang siya dahil maganda lang siya pakinggan or sa title niya. Pero sa puso-puso ko, hindi ko talaga siya gusto. Hey. Thank you, Wayne. Ba't ka nag-marketing? Gusto ko ng pera, madami. Ba't wala bang pera sa architecture? Wala, bulok. Pinapalitan na nga kami ng engineers eh. Seryoso? Do you think Kasi kaya ano, eto hindi ba? na daw, Kaya ba ng mga engineers yung ginagawa ng architecture? Iba-iba kasi ginagawa din, may specific. Gets ko naman na may kayang gawin ng engineer na kayang gawin ng architect. Pero iba-iba din kasi yung pinag-aaralan namin. So, ba't ka nag-marketing? Kasi madali. Sim. Eto, may engineer tayo dito. Kaya ba ng mga architect, kaya ba ng mga engineer yung mga ginagawa ng architect? Basically, ang civil engineer kasi,
more on construction yan. Parang construction talagang mabisa talaga. Kumbaga, si architect, siya nagbe-base sa mga, basically, mga designs. Susundin nyo. Oo. Kaya hanggang ngayon, nasa stereotype pa rin yung pagdating sa field ng engineer. Pero ba't ka nag-shift into marketing? Yun na lang. Madali rin. Hindi. So, magkaroon ng business. So, kaya, hindi. Bumagsak ako, pero gusto kasi ng magulang ko na maging. Alright. Handle ng business. Yung food business nyo, di ba? Yeah, may food business. Okay. Anong pangalan? Sabi mo. Kala mo sikat ako yun. 20 lang naman nanonood sa'yo, bro. It's called Arshel's Fresh Lumpia, and we have sides na Japanese cake with 9 different fillings. Let's go! Dala ka dito minsan. Sige. Yan ang gusto ko. Ba't ka rin nag-shift into marketing? Kasi dalawa yung, puro shifty kasi dito, guys. Kunwari ako galing nursing, puro patapon talaga yung marketing, guys. Grabe ka naman sa marketing. Bagsakan talaga to ng mga joke lang. Ba't ka marketing from accountancy? Una, ayoko na ng accountancy. Ayaw mo. Mahirap yung accountancy. Tapos, pero gusto ko pa rin magtapos ng business course. Yun, kaya nag-marketing. Wala naman akong choice, ito lang business course dito eh. Okay. Thank you. Ready na ba kayo? Lang, madaling question lang. Number 1, ba't kayo nag-accountancy? Number 2, kailan kayo magda-drop? Na number 2, anong plan nyo after graduate? Ako yung accountancy sa totoo lang, talagang dito influence lang din nung nakikita ko sa pinsan ko. I mean, yung pinsan ko kasi yung parang literal na role model ko. So, pag di mo siya nakikita, joke lang. Hindi, parang nakabase ako dun sa kanya. Parang, yun nga, literal na, di ba may life goal na tinatawag? Ayun, siya yung ganun ko. Then, plano ko after, mag-review na talaga for board. Kasi gusto ko nga siyang ituloy sa law. So, parang feeling ko naghahabol din ako ng oras. Okay. Ayun. Same question. Ano ba? Ay, Ang dami niyang ikakat, mahirapan siya Okay. Nag-accountancy ako kasi yun yung choice nung father ko. So, parang katuparan na lang din yun sa kagustuhan niya. Nag-risk ako, kahit hindi yun yung course na gusto ko. So, ngayon, nagdudusa ako sa pinili ko. Ano plans mo after graduate? After graduate, mag-iibang bansa. Bakit accountancy? Hindi, nagkaroon kasi ako ng interest sa money. Parang yung pagiging mukhang pera ko, mas gumanon pa siya. Lumali. It's giving me... Ganun. Malawak siya yung usaping pera. And kaya ayun, parang sabi ko, perfect yung accountancy sa ganong interest na meron ako. And then, mahirap siya, pero nakaka-enjoy naman, lalo na kasi gusto mo naman yung inaaral mo. Gusto mo talaga malaman. May eager to learn ka. Willingness. Spell willingness? Diyan. Ano plans mo after? My plans. I don't have any plans. Ano ba? Bala ko mag-take ng board syempre. Tapos, after nun, parang gusto ko pa ulit mag-aral. Sobrang sa sipag na eh. Pero yun, tapos parang hirap sabihin, sorry. Pwede ka na. Seryoso yung sinasabi ko, pero may, huy! Guess what day it is? Ay, ibang ano pa na yun? Si Aika, yeah. Everything. Ang gagala, sorry guys. Yun nga yung plano ko, mag-take ng board, syempre, re-review. Mag-work, magpaalipin sa dolyar, and many more. Yan, gusto ko ulit mag-aral kasi nga, ayun, iba talaga kapag Master. you're taking your level to the higher, to the next level, standard, ganun. Mga MBA, mga ganun. Although naririnig ko ang mahal mag-aral ng ganun, pero yes, kaya grind. Yarr! Bye guys.